Hataong Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Biyernes na, ika-17 sa buwan ng Abril taong 2026. Tayo po sabay na papakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Magandang umaga sa iyo, Bernard Dadis. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Magpapatuloy hanggang ngayong araw ng Biyernes, April 17, ang 3-day transport strike ng iba't ibang transport group. Pinangunahan ito ng grupong Manibela at Piston bilang protesta sa mataas na presyo ng langis. Sa nakalipas na 2 araw, maraming commuter ang na-stranded at nahihirapang sumakay dahil sa kokonting pasaherong jeep na pumapasada. Nadagdagan pa ang perwisyo ng mga biyahero dahil sa nangyaring aberya sa LRT1 kahapon. Nag-deploy naman ng mga vehicular asset ang Department of Transportation para magbigay ng libreng sakay sa mga apektadong pasahero. Hataw Balita ngayon. Eto na, kapit na sa Manibela. Abiso po sa mga motorista dahil may inasahang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring magkaroon ng 16 pesos and 80 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 3 pesos and 20 centavos naman ang inasahang mababawas sa kada litro ng gasolina at tapyas na 2 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. Kung matutuloy ito na po ang ikalawang beses na magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis matapos ang ilang serye ng mega oil price hike mula nang sumiklab ang gera sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Ini-anunsyo naman kahapon ng Department of Energy na available sa 46 na gasoline stations sa Metro Manila ang 10 pesos per liter fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong jeepney at UB Express drivers. Ayon sa DOE, sa ngayon, mayroon 46 na participating fuel retail stations ang napili para sa fuel subsidy program na karamihan ay matatagpuan naman sa Commonwealth Avenue, Marcos Highway, Quezon Avenue, Spania Boulevard, A. Bonifacio Avenue sa may Cloverleaf, Blumentritt, gayon din sa Rizal Avenues at sa Poti Road. Nangako naman ang DOE na mag-i-inspeksyon sila sa mga participating gasoline stations upang ma-monitor ang implementasyon ng fuel subsidy program at ma-verify ang compliance ng mga ito. Ito ay para masiguro na makaka-avail ng diskwento sa langis ang mga driver na saklaw ng subsidiya. Sa ilalim ng naturang program, ang mga eligible PUB na validated ng LTFRB at naka-enroll sa fuel subsidy platform ng Land Bank ay maaring mag-avail ng 10 pesos per liter na discount sa diesel. Hataw Balita ngayon. Aabot na sa 3.2 billion pesos ang pondo na i-disburse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash relief assistance na ibinibigay ng gobyerno bilang tulong sa PUB drivers. Batay sa report na inilahad kahapon ng DSWD as of April 15, aabot na sa mahigit 319,000 PUB drivers sa Metro Manila ang nabigyan na ng ayuda ng gobyerno, habang nasa mahigit 322,000 naman ng mga tricycle drivers sa probinsya ang naabutan na rin ng cash assistance. Nananatili namang hamon sa ngayon ng ilang discrepancy sa listahan ng mga benepisyaryo gaya ng maling spelling ng pangalan ng mga driver. Gayun din ang patuloy nitong
Patuloy naman itong tinutugunan ng DSWD at LTFRB. Ngayong araw may nakaschedule na special payout sa ilang mga lugar sa Metro Manila para sa mga PUB driver, motorcycle taxi at delivery riders na hindi pa nakatatanggap ng cash relief assistance. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, aabot sa 80,000 mga pamilya sa Maynila ang nakinabang sa biyayang bigas sa ilalim naman ng Bagong Pilipinas Rice Program. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga manggagawa, driver at iba pang sektor na lubhang apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, dulot ng sobrang mahal ng presyo ng langis. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan sa loob ng isang taon upang makabawas sa kanilang gastusin sa pagkain. Ito ay bilang suporta rin ng pamahalaan sa kabuhayan ng mga magsasaka mula sa Bicol at Nueva Ecija kung saan kinukuha ang ipinamamahaging bigas. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyal na roll-out ng programa kung saan binuhat pa ng Pangulo ang isang supot na naglalaman ng 10 kilong bigas bilang pagpapatunay na malakas siya at maayos ang kalusugan. Hataw Balita ngayon. Namahagi kahapon ng Department of Health ng libreng bigas at mga gulay para sa nasa 300 mga jeepney at tricycle drivers, gayon din sa ilang barangay health workers. Ang mga ito ay direktang binili ng DOH bilang suporta sa mga magsasaka sa Nueva Vizcaya. Bawat benepisyaryo ay binigyan ng 10 kilo ng bigas, itlog at 15 kilo ng gulay. Isinagawa ang pamamahagi sa mismong tanggapan ng DOH sa Tayuman sa Maynila. Bukod dito, tinulungan rin ng DOH ang mga naturang benepisyaryo para magkaroon ng PhilHealth at inrehistro sa YAKA program upang makapagkonsulta at makakuha ng mga gamot ng libre. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ng DOH ang ilang miyembro ng Manibela, Altodap, Pasang Mazda, Motorcycle Philippines at iba pang PUB drivers na hindi pa nakatatanggap ng anumang tulong. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Transportation na makakatulong ang Net Service Contracting Program sa mga PUB operator at driver. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin nitong masiguro ang arawang kita ng mga tsuper sa gitna ng mataas na presyo ng diesel. Sa ilalim ng programa, may bayad kada kilometro ang biyahe ng mga sasakyan. Umaabot naman sa 100 pesos kada litro. Ang kikitain ng mga driver ng bus, 40 pesos sa modern jeep at 30 pesos sa tradisyonal na jeep. Makikinabang din dito ang mga pasahero dahil may 20% discount na handog ang mga sasali sa program. For the net service contracting naman po, yung net service contracting, ito po yung nabanggit ko kanina na may babiyahe po yung ating mga pampublikong sasakyan. For example, itong jeep natin at hindi po siya kakabahan na wala siyang kita for that day. Sapagkat yung kada kilometrong binahe niya, basta hindi po lalagpas sa 100 kilometro, babayaran po siya ng gobyerno. Ang kapalit naman po nito, sa mga pasahero, magbigay siya ng 20% discount. Umaasa naman ang DOTR na makikipagtulungan ang mga lokal na pamahalaan para mapalawig pa ang programa at mahikayat ang mas maraming driver at operator na sumali para masigurong matutulungan ang mas maraming apektado ng krisis sa langis. Hataw Balita ngayon. Nagtakda ang Social Security System o SSS ng 60 billion pesos na halaga ng relief assistance bilang tulong sa kanilang mga miyembro na makaagapay sa tumataas na presyo ng mga bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa ipatutupad ng SSS ang mas maluwag na terms sa pagpapautang at maagang release ng dagdag pensyon. Sa pahayag na inilabas kahapon ng
ng SSS, sinabi nito na malaking bulto ng financial assistance package ay ilalaan para sa Enhanced Emergency Loan Program na nagkakahalaga ng 27 billion pesos. Mag-alok ang SSS ng 20,000 pesos short-term loans kung saan ibababa sa 7% ang annual interest rate. Mas niluwagan rin ng state-run pension fund ang eligibility threshold kung saan maaari nang mag-avail ng short-term loan ang mga miyembro na mayroon pa lamang na 18 months contributions mula sa dating 36 months. Kasama rin sa inialok ang microloan program na maaaring bayaran sa loob ng 15 to 90 days na mayroong interest rate na 8% per annum. Para sa mga pensioners, i-advance ng SSS ang implementasyon ng kanilang pension increase. Mula sa orihinal nitong rollout sa Setyembre, mas paagahin ito ng ahensya ngayong Hunyo kung saan nasa 6.5 billion pesos ang nakatakdang i-release sa ilalim ng reform program. Para sa retirement at disability pensions, itataas ito ng 10% habang ang death at survivor benefits naman ay magiging 5%. Bahagi rin ng relief measures ang loan penalty condonation para sa mga miyembro na mayroong past due obligations kung saan i-waive ang lahat ng penalties. Hataw Balita ngayon. Pinalawig ng Land Transportation Office ang validity ng lisensya at motor vehicle registration ng mga sasakyan na mag-expire sa April 2026. Ayon sa LTO, extended ang validity ng mga ito ng panibagong 3 buwan bilang konsiderasyon sa ating mga kababayan sa gitna ng nararanasang krisis na epekto ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng kautusan ng LTFRB, walang ipatutupad na surcharges, penalty para sa late renewal ng mga dokumento sa gitna ng extension. Sakop nito ang drivers at conductors licenses, gayon din ang student drivers, permit at motor vehicle registration. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Energy ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa mga antala sa supply ng kuryente ng mga power plant. Kasunod ito ng pagtataas ng yellow alert sa ilang grid kahapon. May hataw na balita si Joan Nano. Magkasunod na nakaranas kahapon ang Luzon at Visayas grid ng yellow alert na nangangahulugan ng manipis na reserba ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ito ay dahil sa force outage ng 35 power plants sa Luzon Region, habang gumagana lamang sa limitadong kapasidad ang 14 na planta. Nakadagdag pa dito ang pagkaputol ng daloy ng kuryente mula sa 5 power plants at pagkawala ng power supply mula sa 4 na hydro plants. Dahil naman sa nabawasang power import mula sa Luzon Grid, bumaba din ang reserbang kuryente ng Visayas Grid. Agad namang inatasan ng Department of Energy o DOE ang LNGPH at iba pang kaukulang institusyon para sa mabilis na panunumbalik ng operasyon ng mga apektadong power plants. Itinuturing ang LNGPH na pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas o LNG sa Pilipinas. Habang ipinag-utos din ng ahensya sa NGCP, generation companies at system operators na asikasuhin ang maagap na pagbabalik ng operasyon ng mga apektadong planta. Sinabihan rin ng DOE ang mga ito na pagtibayin ng power supply sa bansa at iwasan ang mahabang epekto sa mga consumer. Kaugnay nito, tiniyak rin ng DOE sa publiko ang patuloy na maigting na pagbabantay ng ahensya. Gayon din ang pagpapatupad ng lahat ng mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang power system reliability at mabawasan ang iba-ibang pagkaputol ng supply ng kuryente. Dakong 7:30 na kagabi nang i-lift ng NGCP ang yellow alert sa Luzon at Visayas Grid. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Bunsod naman ng nararanasang krisis ngayon sa enerhiya at hakbang sa pagtitipid ng konsumo sa kuryente, tinitingnang paraan ng Department of Education ang paggamit ng solar power sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa bilang long-term solution sa energy conservation. May humahataw na balita si Nia Alonzo.
Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang solarization o paggamit ng mga solar power sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, isa sa mga long-term solution na tinitingnan nila ay ang paglalagay ng mga solar panels sa bubong ng mga public schools. Layunin nitong mabawasan ang gasto sa kuryente at makatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa buong bansa. Paliwanag ng ahensya, ginagamit na rin ang ganitong sistema sa ilang government buildings. Kaya nakikita itong posibleng epektibong solusyon para sa mga paaralan. The President has already made renewable energy a cornerstone of his energy policy. So definitely nakikita ko magandang option na lagyan natin ng solar panels yung ating mga eskwelahan para makatipid, tapos at the same time you're helping the national effort to conserve energy also. Gayunpaman, aminado ang DepEd na hindi agad ito maipapatupad dahil sa kakulangan ng pondo. Paliwanag ng kagawaran, ang budget sa ganitong proyekto ay kailangang planuhin ng maaga. The problem is, as you know, sa gobyerno, you have to budget a year ahead. So wala tayong, kung gusto natin gawin yan, wala tayong budget yan actually, unless meron tayong savings or kunin natin sa ating maintenance funds. So realistically speaking, if we're looking at doing it on a large scale, baka next year na. Samantala sa nilagdaan namang Memorandum of Agreement ng ahensya katuwang ang Department of Public Works and Highways, bibilisan na ng ahensya ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga school building upang punan ang nasa 144,000 na kakulangan nito. Tinatayang nasa humigit kumulang 9,000 classrooms naman ang commitment ng ahensya na tapusin ngayong taon, kasama na rito ang nasa 4,000 mga silid-aralan na sinimulan pa noong 2025 ng DPWH. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Kinasuhan ng Manila Electric Company o Meralco ang dalawang individual na sangkot sa hindi otorisadong pagtanggal ng metro ng kuryente sa Rodriguez, Rizal. Nag-viral ang insidente kung saan sa pilitang inalis ng mga lalaki ang metro ng kuryente ng isang residente. Agad na naibalik ang supply ng kuryente at sinampahan ng kasong malicious mischief ang dalawang individual. Binigyang diin ng Meralco na labag sa batas ang hindi otorisadong paggalaw o pagnanakaw ng metro o anumang pasilidad ng pagmamay-ari ng Meralco. Nais naming paalalahanan ng publiko na mahigpit na pinagbabawal ang pagtanggal at paninira ng mga metro namin. Iyan ay pagmamay-ari po ng Meralco at ang anumang hindi otorisadong pagtanggal o pagsira nito ay labag sa batas at may kaukulang pananagutan. Nagpaalala rin ang Meralco sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga nagpapanggap na tauhan ng electric company. Ang mga lehitimong tauhan ng Meralco ay may uniform, naka-ID, may dalang official field order at gumagamit ng sasakyan na may malinaw na marking. Hinimok ng Meralco ang publiko na i-report agad ang mga iligal na gawain para maprotektahan ang kapakanan ng mga customer. Hataw Balita Ngayon. Ayan, buti naman nakasuhan na. Mayroon ako experience dyan dito sa Action Center. Talagang palagi siyang nananakawan. Paano? Tinatanggal yung metro niya? Tinatanggal. Ayan. Ba't di niya lagyan ng CCTV para abangan na? Immediately naman, ito naman ay, siyempre hindi maka-afford naman yung tao na mag-provide ng ganyan. And immediately, pinupuntahan ng Meralco, palibhasa malidilim yung lugar. Dito to sa may Quezon City, yung kahabaan ng EDSA, kapag madilim yung lugar, may mga nakakabit na mga metro ng Meralco, kinukuha ng mga magnanakaw. Ang problema dito, yung bumibili, ba't binibili mo? Dapat i-check din nila. Ito, yung Meralco, binibigyan natin ito ng idea. Na yung mga bumibili ng mga... bawal kasing bumili ng... Definitely, pag bawal yun eh. That's correct. Kaya lang, ito, napakaganda nito. Magsisilbing aral ito doon sa mga pwedeng magnakaw. Kaya maganda yung ginawa ng nakunan muna nila ng video dahil may malinaw na ebidensya. Ang lakas din ng loob nung nagtanggal, ano? And
Ang dami talaga niyan kasi may bumibili. Kumikita yung mga magnanakaw dito. Pero ito, napakaliwanag nung araw. Ang lakas ng loob niya. Lakas ng Kaya, loob niya. Tapos alam niya, kinukunan siya ng video, sige, diretso lang. Ayan ang Obviously, hindi naman siya kasi talaga taga Meralco. Sabi nga ng Meralco, nagpanggap lang. Oo. Anong sinabi? Anong approach? ang dapat kasi, hindi, kasi sa video, ang pinakita na yung actual na pagtatanggal Nag-spark okay. pa nga yung kuryente habang tinatanggal niya yung metro. Nakakatakot Pero ang yan ang isang learning doon na dapat maintindihan ng mga kababayan natin, yung bili ng Meralco, na wala silang ganun. Kasi ito nakasibilyan Okay. Pagka ang kanilang kinatawan ang gagawa ng ganung operasyon, meron niyang Uniform. uniform. That's correct. Meron niyang order na hawak. May At sulat, yung kanyang letter. service vehicle ay markado o nakalagay doon po yung kumbaga yung logo o pangalan ng Meralco. O kaya kung ang Meralco naman, mayroon kinuhang third party, may ID din sila. Tsaka Okay. hindi agad-agad tatanggalin ng ganun. That's correct. May letter yan, di ba? Hindi ganun ang pagtanggal ng Meralco. Kaya napakaganda nito. Ay, magbantay po kayo. Maganda yung ganung mabilis na pag-action, lalo patuloy dun sa mga alam mo yung mga nagja-jumper. Minsan umuwi ako ng probinsya somewhere dyan sa Bulacan. Talaga kitang-kit. Alam mo yung metro ng Meralco doon sa isang baryo. Yung Parang kontador, spaghetti. nandun na sa yung kontador mismo, nandun na sa taas ng poste Dahil, para hindi maabot ng tao. correct. Pero itong mga kawatan, lalakas ng loob, may dalang malaking hagdan. Tapos, talagang, doon ang direkta nila sinasabit yung mga pang-jumper. yung iba naman kasi parang hindi mo mamamalayan, baka may ginagawa. Baka mayroon electrician na kinuha. Mga Hindi. tipong ganon. Tinanong ko Oh. Anli kuryente kayang mga yan. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng ganyan, dapat talaga doon sa lugar na binabanggit mo, may maging alerto ka. Ayan. Kasi Sige. delikado yun Oh, po. Maaaring mag-cause po yun ng Sunog. sunog. And at the same time, ikaw mismo na gumagawa ng ganyan, baka ikamatay mo yan. Oo, delikado yun. Saka hindi nakakatulong yun. Lalo na ngayon, kahapon nakaranas po ng yellow alert. Pagka ganyang maraming magnanakaw ng kuryente, nakakadagdag perwisyo pa yan Pero Hindi pa speaking of- nagtitipid mapiperwisyo pa. Oo. Speaking of, ito, binanggit mo yellow alert. Kababalita natin na walang yellow and red alert and then kahapon. Kasi naranasan natin ang ito. sinabi ng DOE, may sapat na supply ng kuryente para sa ating bansa. Pero yung kahapon kasi is force outage. Bigla ang kumbaga Ano yung reason? pagpalya ng mga planta ng nagpo-produce ng kuryente. So, ano ang explanation nila? So, maaaring may mga technical na issues doon. So, wala pero pa silang sabi nga, paliwanag. iniimbestigahan Okay, pa. sige. So, Iniimbestigahan wait pa ng DOE. We will wait for that. Ano po? Ayan. At kaugnay nga ng kuryente, para makatipid naman sa kuryente, maganda itong iniisip ng Department of Education. Solar power. Oo, maglagay ng mga solar panels sa mga bubungan ng mga public school. Maganda yan kung magagawa po yan. Dapat lang. Kasi madami na din gumagawa ng ganyan. Alam mo, isa yan sa mga dapat na mapagtuunan ng pansin. Yun nga lang, siyempre, ang question dyan is budget. Okay. Budget. Dapat popondohan, sabi nila. Dapat popondohan. Kasi long term yan Long term Oo, yung effect niyan. Maganda yan sa mga eskwelahan. Pero siguro, dapat siguro i-consider din ng pamahalaan kung pwedeng yung mga design ng mga school buildings, lalo na sa mga probinsya, pwede siguro mga tinatawag nila doon green energy design. Meron kasing mga bubong na pwedeng, may nakikita akong ganun design yung clear, yung bahagi. Na pagka iyon, araw, directly yung liwanag. Hindi ka na kailangan magbukas ng ilaw. Yeah. I think- Tapos, natatakpan lang, meron lang ina-adjust pagka gusto mo na Yan, mag-i-off. maganda yung ganun. Pero dati naman kasi hindi naman ganun yung disenyo. Di ba? Lately lang yan. Pero siguro maganda rin yan. Kasi para at least makakatipid ka sa kuryente. Oo, baka Di ba pwede po? nilang i-consider sa design nyo ng mga building. That's correct. Tipid kuryente. Yan. Sa solar panel naman, solar power, this is very important kasi binabanggit natin, this is very effective and this will be a long-term solution Kasi doon sa ating
fuel price crisis. Ang daming ang daming eskwelahan sa bansa. That's correct. Yung mga Public. how about yung design ng mga previous na buildings natin? Siguro dapat nang aralin. If you plan to have that, dapat mapag-aralan na. And yung budget, siguro tingnan din kung paano kasi uulitin natin, mayroon pong epektong maganda ito sa atin. Long term. Long term. And then, Matagalan. mayroon tayong magandang balita. I think this is the second round ng rollback. Oo, magandang balita By next yan. week yata, di ba po? Usually Tuesday ang effectivity ng Ang rollback. binabanggit doon, tama ka po doon, is 1680. Oo, kung 1680 ang rollback sa diesel, sa isang traditional jeepney driver na kumukonsumo ng 30 liters sa loob ng isang pasada sa isang araw, that is equivalent to 504 pesos. Di malaking bagay yon. Ibig sabihin, baka pwede pang maiuwi nila itong Oo. matitipid na ito. So, this is possible rollback by next week. Pero, binabanggit nila, there's no assurance hanggat hindi natatapos yung gulo sa Middle East. Oo, pero at least kahit papaano kumbaga makakahinga ng konti Yan. yung mga namamasaga. Totoo naman kasi anything that is something to do with rollback sa panahon na ito na very unstable yung sitwasyon diyan sa Middle East ay sa sa labanan ng Iran, Israel at Estados Unidos dito sa crisis na nangyayari ngayon talaga naman very unstable. Kaya anumang balita na may kinalaman sa pagbaba, imagine yung ceasefire pa lang yon, may epekto na, may pagbaba Malaki. na, talaga naman nakakatuwa yung possible rollback next week. Asahan na po natin ito. Kaya kung 504 yun tapos may fuel subsidy pa. Kaya within dito yes, sa that's Metro correct. Manila na 10 pesos per liter, malaking tulong na rin That's yun. correct. Sana magtuloy-tuloy na. Wala na yung, sana hindi natin mabalitaan na yung ceasefire final agreement ay hindi natuloy. Yan. Ating panalangin sana mga kababayan na harinawa manaig ang kagustuhan ng Diyos na matapos na ito. May fuel subsidy, may libreng bigas, Oo, ito yung libreng gulay from the Department of Health. ginawa Diba? ng DOH sa kanilang office dyan sa may Tayuman. Ayan, may namigay din ng libreng bigas si President Marcos together with binuhat pa nga niya. Opo, ni 10 Mayor. kilos ng actually sa isang banda nakakatuwa yung mga comments dun sa kasi may post tayo niyan kahapon sa social media sa report ni Nelly Maribuhok during ng coverage niya. Pinost niya agad 10 kilos. Ang title kasi, binuhas pa yung isang sakong bigas. Nagtatalo pa yung mga siguro, alam mo na may mga netizens, hindi naman kasing sako yan 50 kilos kay isang sako. Sabi naman ng isa, hindi, 10 kilo yan na nakalagay sa isang sako, kaya isang sakong bigas pa rin. Opo. Whether kung ano man yung dahilan, 10 at least, kilos is 10 kilos. Opo, Malaking bagay na ang yun. tingnan natin yung intention is may mga natulungan pa rin naman kahit papaano That's na correct. nabigyan ng libreng bigas and then may gulay. Speaking of bigas, at binabanggit kasi mga kasambay baka doon sa mga sa kabatiran ng ating mga kababayan, under daw po dito sa Local Government Support Fund, ayan, mandated itong LGU are mandated to play a direct role in rice distribution. Sa madaling salita, at least 50% ng kanilang local government support fund i-allocate doon sa pag-purchase ng rice para ma-distribute sa ating mga kababayan sa panahon ng krisis na ito. So, ibig sabihin, it's a government fund by the LGU. Yan, maraming salamat. At doon sa gulay na binigay ng DOH, malaking bagay po yun na sa panahon ngayon, anumang libre ay mahalaga para sa ating mga kababayan. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli at nakadetine sa Prague sa Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa social media post ng Pangulo, sinabi niya na nakadetine si Ko sa Prague matapos tumawid ng Czech Republic na walang kaukulang papeles. Nasa kustodiya na anya ito ng Czech authorities. Ayon kay PBBM, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Czech government upang matiyak na ang legal na proseso ay masusunod at maibalik na agad ang dating mambabata sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Si Ko ay may arrest warrant mula sa Ombudsman dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects anomaly. Hataw Balita ngayon.
Handa ang Philippine National Police na magbigay ng kinakailangang assistance para sa posibleng pagpapauwi sa Pilipinas sa naarestong si dating Congressman Zaldico. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na makikipag-ugnayan ang pulisya sa mga concerned government agencies at international law enforcement counterparts para ma-verify ang detalye hinggil sa pagkakaresto sa dating mababatas na sangkot sa anomalyang flood control projects dito sa Pilipinas. Siniguro naman ng PNP na dadaan sa legal na proseso at titiyakin ang maayos na koordinasyon sa gagawing pagpapauwi kay Zaldico. Global News. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagsisimula ng 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ito'y matapos niyang makausap ang mga leader ng dalawang bansa upang maisulong ang kapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si James Bontuyan. Ilang minuto na lamang at magsisimula na ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon kay US President Donald Trump, nabuo ang kasunduan matapos ang magandang pakikipag-usap niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lebanese President Joseph Aoun. Naganap ang anunsyo 2 araw matapos ang makasaysayang direktang pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Sa Washington, nakaunaunang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 dekada. Ayon sa Pangulo ng Lebanon, malaking hakbang ang kasunduan at nagpasalamat ang pamahalaan kay Trump sa pangunguna sa pagbuo ng tigil putukan. Welcome din para kay Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang deklarasyon ng tigil putukan at iginiit na ang kapayapaan ang nais ng kanilang bansa sa umpisa pa lang ng digmaan. Inanunsyo ang tigil putukan matapos ang matinding pag-atake ng Israel sa isang mahalagang tulay sa Lebanon na nagdugtong sa timog ng bansa, dahilan para mapilitang lumikas ang daan-daang residente sa lugar. Sa panig naman ng Israel, iginiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pangmatagalang layunin ng Israel ay ang pagdisarma sa Hezbollah at pagkamit ng matibay na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Samantala, iginiit ng Iran na mahalaga ang usapin sa Lebanon sa anumang mas malawak na kasunduan sa pagitan nito at ng United States. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, ang tigil putukan sa Lebanon ay kasing halaga ng tigil putukan sa Iran at dapat maisama sa negosasyon. Samantala, malugod namang tinanggap ng European Union ang anunsyo ng tigil putukan at inilarawan ito bilang isang mahalagang ginhawa para sa mga sibilyan na matagal nang apektado ng digmaan. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, kailangan na ng mas matibay at pangmatagalang kapayapaan at hindi lamang pansamantalang tigil putukan. Inaanyayahan naman ni Trump ang Pangulo ng Lebanon at si Israeli Prime Minister Netanyahu sa White House para sa isang meaningful talks kung saan inaasahang pag-uusapan ang kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Umaasa ang administrasyon ni US President Donald Trump na pipiliin ng Iran na makipagkasundo na sa Estados Unidos upang matapos na ang digmaan sa gitnang silangan. Gayunman, ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, sakaling magkamali ang Iran sa desisyon nito, handa ang Estados Unidos na maglunsad ng mas malakas na pag-atake kung saan tatargetin nito ang mga critical infrastructure ng Tehran. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Inaasahan ng Estados Unidos na mas tatagal pa ang ipinatutupad nitong blockade sa Strait of Hormuz habang wala pang nagiging konkretong kasunduan sa Iran. Patuloy na minomonitor ng US military ang galaw ng mga naval vessel at ng mga pwersa ng Iran sa rehiyon. Layunin ng blockade na putulin ang daluyan ng kita ng Iran mula sa langis at palakasin ang pressure sa negosasyon. Sa kabila nito, nananatiling marupok ang tigil putukan na maaaring maapektuhan ng mga susunod na hakbang ng magkabilang panig.
Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, ipagpapatuloy nila ang blockade hanggang makamit ang layunin ng Washington. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. Kasabay nito, muling nagbabala ang United States ng posibleng pag-atake kung hindi makikipagtulungan ang Iran. Ayon kay Hegseth, nakatutok na ang US sa mga mahalagang infrastructure ng Iran kabilang ang kanilang critical energy facilities. Handa umanong gumamit ng puwersa ang Amerika upang matiyak na hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng Iran na muling makabawi ang kanilang military capability. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. Sa gitna ng tensyon, iginiit ng United States na umaasa sila na makakamit ang isang kasunduan sa diplomatikong paraan. Ayon sa White House, patuloy ang komunikasyon sa pamamagitan ng mga mediator at may mga senyales ng pag-usad sa negosasyon. Remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. But we feel good about the prospects of a deal. Sa kabila nito, patuloy na pinalalakas ng United States ang kanilang puwersa sa rehiyon. Ayon sa Pentagon Chief, mas pinalakas na ang kanilang intelligence at mas handang humarap sa anumang banta ng kaaway. Layunin nito na masiguro ang agarang pagtugon sakaling muling sumiklab ang labanan. We are reloading with more power than ever before and better intelligence, even more importantly, better intelligence than ever before as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. Gayunman, binigyang diin ng Amerika na mas pinipili pa rin nila ang diplomasya kaysa digmaan. Iginiit ni Hegseth na may opsyon ng Iran na pumili ng mas mapayapang landas para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nagbabala siya na may matinding kapalit sakaling magkamali ng desisyon ang Tehran. There is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. Sa ngayon, nananatiling mainit na usapin para sa negosasyon ang pagkakaroon ng kapasidad ng Iran para sa uranium enrichment, bagay na mahigpit na tinututulan ng Estados Unidos. At the direction of President Trump, the War Department will ensure that Iran never has a nuclear weapon. Never. We'd prefer to do it the nice way, through a deal led by our great Vice President and negotiating team, or we can do it the hard way. We urge this new regime to choose wisely. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nagbanta ang isang top military advisor ng Iran na palulubugin nito ang mga barko ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz kung ipagpapatuloy nito ang blockade sa rehiyon. Samantala, giniit ng Pentagon na matagumpay ang kanilang ipinatutupad na blockade laban sa Iran. May hataw na balita si Noel Porialco. Mariing nagbabala ang isang top military advisor ng Iran na handa silang gumanti sakaling magpatuloy ang pagkontrol ng United States sa Strait of Hormuz. Ayon kay Mohsen Razai, posibleng targetin ng Iran ang mga US ship at gumamit ng missile attack laban sa mga ito. Iginiit din niya na walang karapatan ng Estados Unidos na maging tagapagbantay ng nasabing strategic waterway. Giit pa ni Rezai, ang pagpapatuloy ng ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa mga puwersa ng Amerika. Sa kabila nito, inihayag ng United States na nananatiling epektibo ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran. Ayon sa Pentagon, mahigit 100 naval vessel na ang napigil at pinabalik matapos bigyang babala ng US Navy.
far, 13 ships have made the wise choice of turning around. And as we continue to hold this blockade at the order of the Secretary and the President, any vessel that compares to comply with our instructions will be dealt with accordingly. Ayon kay Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Kane, posibleng masaklaw ng boarding at seizure ang mga hindi susunod sa ipinatutupad na blockade. Iginiit din ito na handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Sa ulat ng Pentagon, mas pinipili ng mga barko na sumunod upang maiwasan ang posibleng komprontasyon. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. Samantala, nilinaw ng United States na hindi mismo ang Strait of Hormuz ang nilagyan ng blockade, kundi ang mga daungan at baybayin ng Iran. Layunin nito na putulin ang supply at kalakalan ng Iran sa dagat. Kaya sakop nito ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat na papasok at palabas ng mga daungan ng Iran. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. Patuloy namang minumonitor ang mga vessel sa rehiyon upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng blockade. Kabilang din sa target ng operasyon ang mga sasakyang pandagat na pinaghihinalaang sumusuporta sa Iran kahit nasa labas ng Hormuz. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng pangamba sa supply ng langis ang naganap na sunog sa isang malaking oil refinery naman sa Australia noong isang gabi. Nangyari ito sa gitna ng global fuel crisis na pinalala ng digmaan sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Jihan Tamasyonas. Nabalot ng malalaking apoy at sunod-sunod na pagsabog ang Viva Energy Refinery sa Geelong, Victoria, malapit sa Melbourne. Ang Viva Energy Refinery ay isa sa 2 oil refinery sa buong Australia. Nagsimula ang insidente bago maghating gabi noong Miyerkules at tumagal ng halos 13 oras bago tuluyang naapula ng mga bombero. Agad na inilikas ang mga manggagawa at walang naitalang nasaktan sa insidente. Ang nasabing refinery ay nagpo-produce ng halos 50% ng fuel sa Victoria at 10% ng kabuuang supply ng bansa. Dahil dito, nagbabala ang mga awtoridad na posibleng maapektuhan ang produksyon ng petrolyo sa mga susunod na araw. Ayon sa mga paunang investigasyon, posibleng sanhi ng sunog ang pagkasira ng ilang kagamitan sa loob ng pasilidad. Kasalukuyan na itong iniimbestigahan upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng insidente. Samantala, sinabi ng pamunuan ng refinery na apektado ang ilang petrol production unit habang patuloy ang operasyon ng iba pang bahagi ng pasilidad. Binawasan din ang produksyon ng jet fuel at diesel bilang pag-iingat. Clearly there was some sort of failure or an issue last night, but exactly as to what the reasons are will be subject to a very thorough investigation. We're determined to learn from this incident. Sa panig naman ng pamahalaan, binigyang diin ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na bagamat walang nasaktan, malaki ang posibleng epekto nito sa supply ng langis. On the fire at the Viva refinery in Geelong, they are very distressing scenes. On a positive note, it is good that there was no workers harmed and no human impact of this fire, which has occurred overnight. Dagdag pa nito, kailangang masuri muna ang lawak ng pinsala upang matukoy ang tunay na epekto nito sa supply ng langis. As for the damage, obviously there will need to be an assessment of that and the consequences for
fuel supply. Clearly there will be consequences for it, but there'll be a proper assessment taking place over the coming short period as well. Sa kasalukuyan, umaasa ang Australia sa import ng refined fuel mula sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore at South Korea na makakatulong upang maibsan ang posibleng kakulangan. Ngunit ayon sa mga eksperto, bagamat may mga alternatibong supply, nabawasan ang buffer ng bansa laban sa mga biglaang pagkagambala sa supply. Gian Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Nanganganib na maharap sa kakulangan ng jet fuel ang Europe sa loob ng mga susunod na linggo. Ayon sa International Energy Agency o IEA, ito'y dahil sa patuloy na pagkagambala ng supply ng langis mula sa gitnang silangan. May hataw na balita si James Hilario. Posibleng umabot na lamang sa 6 na linggo ang natitirang supply ng jet fuel sa Europe. Ito ang babala ng International Energy Agency o IEA, bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na siyang pangunahing pinagkukunan ng langis ng maraming bansa. Sinabi ng ahensya na maaring umabot sa kritikal na antas ang mga imbak sa buwan ng Hunyo kung hindi mapapalitan ng kahit kalahati ng supply mula sa gitnang silangan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng langis at fuel export sa buong mundo. Dahil dito, tumaas ang presyo ng jet fuel at nagdulot ng pangamba sa posibleng kakulangan ng supply sa mga paliparan. Babala ng mga eksperto, posibleng makaapekto ito sa operasyon ng mga airline at magresulta sa pagkansela ng ilang biyahe. Sa kasalukuyan, nagsisikap ang mga bansa sa Europe na humanap ng alternatibong supply mula sa ibang bansa tulad sa United States at Nigeria. Ngunit ayon sa IEA, kahit mapalitan ang bahagi ng supply, posibleng hindi pa rin ito sapat upang maiwasan ang kakulangan. Sa pinakamalalang senaryo, maaaring makaranas ng kakulangan ng fuel sa ilang paliparan na magdudulot ng pagbabawas ng biyahe at pagtaas ng pamasahe. Sa kabila nito, iginiit ng European Commission na sa ngayon ay wala pa namang nakikitang aktwal na kakulangan sa supply ng fuel. Ngunit inamin nila na posibleng magkaroon ng problema sa mga susunod na linggo kung mananatiling sarado ang mga pangunahing route ng supply. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang China sa mga mamamayan nito na mag-ingat sa pagbiyahe patungong Estados Unidos. Pinayuhan din silang iwasan ang pagpasok sa Seattle Airport dahil sa umano ipinatutupad doon na malisyosong border checks. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ilang Chinese scholars ang hindi pinapapasok sa kabila ng may valid visa. Hinimok ang mga biyahero na maging mahinahon at mapagmatyag kung sila ay sasailalim sa investigasyon ng US authorities. Hataw Balita ngayon. Tinawag ni Meghan Markle ang kanyang sarili bilang most trolled person sa buong mundo. Ayon sa Duchess of Sussex, 10 taon na siyang nakararanas ng pambubuli at pag-atake sa social media. Sinabi niya ito sa isang mental health event sa Australia kasama ang asawang si Prince Harry. Sa naturang event, hinikayat niya ang mga kabataan na maging matatag sa kabila ng mga negatibong epekto ng social media. Every day for 10 years, I've been bullied and attacked. And I was the most trolled person in the entire world, man or woman. I'm still here. And so when I think of all of you and what you're experiencing, I think so much of that is having to realize that, that industry, that billion-dollar industry that is completely anchored and predicated on cruelty to get clicks, that's not going to change. So you have to be stronger than that. Hindi
Nakaabsuelto kay Vice President Sara Duterte ang pagsasauli sa gobyerno ng confidential expenses na nagkakahalaga na mahigit 73 million pesos. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Ito ay matapos maglabas ng final na desisyon ang Commission on Audit o COA sa disallowance nito sa Office of the Vice President dahil sa maling paggamit at irregularidad sa paggastos ng confidential funds noong December 2022. May hataw na balita si Joan Nano. Maituturing na pagkasira sa tiwala ng publiko at malversation o paglulustay ng pondo ng gobyerno ang ginawang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 21 to 31, 2022. Kaya para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Justice Committee member, hindi maaabsweldo sa pananagutan si Vice President Duterte kahit isauli nito ang naturang pera sa pamahalaan. Pinagtibay ng Commission on Audit and Bank ang notice of disallowance nito sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential expenses. Ito ay dahil walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities para sa national security at peace and order ang pinagastusan ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Giit pa ng COA, official receipts o sales invoices dapat at hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP para sa 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na ipinambili ng mga lamesa, upuan, desktop computers at printers. Firstly, kahit kung magsoli ka ng 73 million, malversation has still been committed Hindi ba? At the level of the Ombudsman. Even if you return 73 million, an impeachable offense has still been committed as far as the impeachment is concerned. It was still a betrayal of public trust. So, ibig sabihin, hindi ko nako-cure ng returning of an amount of money yung pong mga pagkakasala under the Office of the Ombudsman and under impeachment proceedings. Sa petisyon ng kampo ni VP Duterte sa Notice of Disallowance ng COA, iginiit nitong nalabag ang kanilang karapatan sa due process. Pero nanindigan ng COA na walang batayan ng apela. Samantala si House Deputy Speaker at Lanao del Sur 1st District Representative Paulo Ortega, iginiit na dapat isauli na ni VP Duterte ang pondo. Endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte ang kongresista. Aniya kung talagang nais ni VP Sara na ipakita ang kanyang accountability bilang public servant, mas mabuting isauli na lang ang pondong ipinababalik ng COA. Dapat din anyang managot ito sa pera ng bayan na ipinagkatiwala sa kanya. Maging ang Ombudsman naniniwalang mabigat na usapin ang pinagtibay na disallowance ng COA laban sa OVP. In terms of probative value, matimbang ho yun. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Dadaan sa lifestyle checks ang mga kongresistang nasasangkot sa manumalyang infrastructure projects na ipinatupad ng pamahalaan. Ayon sa Office of the Ombudsman, lifestyle check ang solusyon para malaman kung mayroon bang tinatagong yaman ang mga naturang public servants. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Sa lifestyle check, magkakaalaman kung wala bang mga tinatagong yaman at ari-arian ang mga kongresistang dawit ngayon sa infrastructure scandal sa bansa. Yan ang gagawin ng Office of the Ombudsman matapos makuha ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng 26 na mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yung first 26, we have already assigned them to the investigative teams to do lifestyle checks as well as further investigation. Ito po yung mga contractor na sinasabi ho natin. Hindi pinangalanan ni Clavano kung sino-sino ang mga ito, ngunit palatandaan niya ang mga kongresistang noon pa na iuugnay sa mga anomalyang proyekto dahil sa umano'y pagiging contractors. Inaasahan nilang maglalabasan ang conflict of interest sa gagawing pagsusuri na pwedeng gawing basehan para magsampa ng civil forfeiture cases. We will look at the SALN and see if they have declared their interests in the companies that we believe are contracting companies that have had contracts with the government.
Samantala, hindi na nagbigay ng petsa si Clavano kung kailan sila muling magsasampa ng kaso. Ngunit tiniyak nito na hindi rin magtatagal at mayroon na muling haharap sa hukuman. Pero malapit na ho yan, malapit na ho. There are senators, congressmen, and yung dalawa pong masterminds or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman. Yung binanggit po ni Ombudsman dati, yung former speaker and the former Senate President. Plano namang ibenta ng Ombudsman ang itinurn over sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure na 2 luxury vehicles ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez na nahaharap ngayon sa kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan. Ito'y upang maibalik sa kaban ng bayan ang milyon-milyong pisong halaga ng mga naturang sasakyan. Kaya we're looking at any legal remedy that can help us sell the property, preserve the amount, and perhaps consign it in court once there's a court proceeding. Patuloy naman ang pagsala ng Ombudsman sa mga ipinasa sa kanilang kahong-kahong mga dokumento ng ICI at pinipili ang mga datos na may malaking bentahe sa isinasagawa nilang investigasyon. So we want to make sure that we extract what is useful and make sure na ma-preserve natin yung information na yun. All the rest, of course, fluff na yun. Hindi na yun necessary or absolutely necessary sa investigation namin. Samantala sa ngayon, wala pang plano ang Ombudsman na isapubliko ang full report ng ICI. Ngunit pagtitiyak ng anti-graft body, kinikilala nila ang karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Ngunit dapat rin anilang panatilihin ang integridad ng kanilang mga investigasyon. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang muli magpupulong ang Senate Committee on Ethics and Privileges matapos may sapinal ang rules ng komite. Ayon sa chairperson ito na si Senator J.V. Ejercito, maaari nang umusad ang mga pagdinig sa mga reklamo laban sa mga senador. May humahataw na balita si Jed Neresina. Handa na ang Senate Committee on Ethics and Privileges na simulan ang kanilang mga pagdinig. Ito ay matapos makumpleto ang mga kinakailangang lagda para sa opisyal na tuntunin ng komite. Ayon sa chairperson nito na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, maaari nang umusad ang investigasyon at pagdinig kaugnay ng mga reklamo sa mga senador. Aniya, nakatakda ng i-publish sa pahayagan ngayong Biyernes ang rules o alituntunin ng komite na magsisilbing go signal para opisyal na makapagsimula ang panel sa pag-evaluate ng mga reklamo at pagsasagawa ng mga hearing. Paliwanag ng senador, naging prioridad niya ang pagkumpleto sa 6 na lagda ng mga miyembro upang ganap na ma-operationalize ang komite. Bukod sa chairperson, kabilang sa mga lumagda sa nasabing rules ay sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Hontiveros, Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Juan Miguel Migsubiri. Sa darating na April 28, muling magpupulong ang komite para sa kanilang unang agenda o ang pagsusuri sa mga pending na reklamo. Dito, inaasahang titingnan ng panel kung ang mga reklamong ito ay pasado sa aspeto ng form and substance bago tuluyang dinggin. Sa huling impormasyon mula sa chairman ng komite na si Senator Ejercito, mayroon ng 9 na reklamong naihain sa komite, kabilang na ang nakabinbing reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan nang absent o hindi nagpapakitang personal sa Senado. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Nakapagtala ng mababang krimen ang Philippine National Police against a person. Ito'y kasunod ng implementasyon ng mahigpit na ordinansa kaugnay ng Safer Cities Initiatives. May hataw na balita si Lea Ilagan. Isang linggo matapos na ipatupad ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police ang Safer Cities sa Metro Manila, nakapagtala ng mababang insidente ng crimes against person ang pambansang pulisya. Partikular na ang murder, assault, kidnapping at rape. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director, Police Brigadier General Rogelio Peñones, as of April 15, bumaba ang murder ng 9.8%, ang homicide na 39.3%,
physical injuries na 22.7% at ang rape ng 22.9%. Ang naturang datos ay ikinumpara sa 9 na araw bago ang implementasyon ng Safer Cities noong March 28 hanggang April 5. Ang Safer Cities ay inilunsad ng DILG noong April 6 na layong mabawasan ang krimen sa Metro Manila. Umabot na sa 89,532 ang mga violators na nasita ng mga pulis, kung saan nanguna pa rin ang pag-iinom at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Walang pang itaas na damit. Nagvivideo kay lampas alas 10 ng gabi at ang paglabag sa curfew. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Brigadier General Peñones na mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang paggalang sa karapatang pangtao. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Hindi isinasantabi ng Navotas City Local Government Unit ang planong rehabilitation sa Navotas Cemetery Landfill sakaling tuluyan ng maapula ang sunog dito. Pero sa ngayon, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para maapula ang apoy na nagsimula naman noong Sabado. Si Benedict Samson, humahataw! Aabot sa nasa 40 hektarya ang lawak ng Navotas Sanitary Landfill. Kaya naman hindi isinasantabi ng pamahalaang lungsod ng Navotas ang planong rehabilitasyon dito. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, maaaring gawing recreational area o taniman ng nasabing landfill kung magkakaroon ng magandang plano at ligtas sa rehabilitasyon ng mga eksperto para dito. Other landfills sa ibang bansa, pag natapos yung life ng landfill, may magandang plano po dyan. Basta maganda yung rehab. Kasi malawak na lupa to. At tayo dito sa ating lungsod, kulang tayo sa lupa. So pag na-rehab ng maganda yan, magagamit po natin. Pero sa ngayon, patuloy muna ang kanilang gagawing aksyon upang maapula ang apoy na nagsimula pa noong araw ng Sabado, April 11. Kahapon, kasama sa nag-inspeksyon sa lugar si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Dito inihayag ng kalihim na tutulong sila sa lokal na pamahalaan upang magpadala ng mga heavy equipment na gagamitin sa pagtatambak ng lupa. Hindi na kasi kaya ng tubig ito, no? Hindi tubig ang magpapatay dito sa sunog na to. Magpapatay dito lupa. Kailangan tambakan ng lupa para mawalan na ng oxygen yung gas, no, para hindi na masunog. Mawalan na ng oxygen para mamatay na yung sunog. So yun ang game plan. Kailangan nga talaga dito madaming equipment. Yeah. Yun ang critical ngayon. Ngayong weekend, inaasahan din na matatapos na ang paglalagay ng pansamantalang kalsada upang mas madaling makarating sa isla ang mga malalaking sasakyan kung saan naroroon ang sanitary landfill. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Saka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. No? Nananawagan din si Secretary Dizon sa pribadong sektor na maaaring makapagpahiram ng kagamitan para sa mabilis na pag-apula ng sunog. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang nasa 9 na empleyado at fixers sa Land Transportation Office nitong Martes, April 14. Ayon sa NBI, nag-ugat ang operasyon matapos ang intelligence report na meron umanong fixing scheme na nangyayari sa isang LTO satellite office sa Quezon City. Sa isinagawang end-trumpet operation, isang operatiba ng NBI ang nagpanggap na magpagawa ng driver's license at nagbayad ng nasa 7,000 pesos. Napagalaman din ng NBI na mayroon umanong bagman at LTO personnel na nasa likod nito para ma-bypass ang proseso at magkaroon ng dokumento. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang 2 LTO personnel, 6 na fixer at isang intern na maharap sa reklamong Anti-Fixing Law at Anti-Graft and Corrupt Practices o Corruption Practices Act. Hataw Balita ngayon. Gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos, muling nakapagsanay ang mga sundalong Pilipino sa isang live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija bilang bahagi ng nagpapatuloy
Nasa laknib exercise sa pagitan naman ng military forces ng Pilipinas at Amerika, katuwang ang iba pang mga kaalyadong bansa. Layunin nito na mas mahasa ang kakayahan ng Philippine military sa paggamit ng ganitong uri ng mga armas. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Ganito kalakas ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos. Pinaputok ito kahapon sa kanantong Laur Nueva Ecija bilang bahagi ng nagpapatuloy na salaknib exercise ng Pilipinas at Amerika. Nasa layong 8 kilometro ang kanilang target kung saan 3 HIMARS ang ginamit. Ngunit higit pa rito ang kayang abuti ng naturang rocket launcher dahil aabot ng 60 kilometers ang firing range nito. Gamit ang drones at mga sundalong Pilipino na nagsilbing forward observers, natutukoy ang mga target na ipinapasa sa fire direction system. Ito naman ang siyang nagbibigay ng command sa HIMARS para sa eksaktong pupuntiryahin ng ilulunsad na rocket launcher. Ang HIMARS ay isang makabagong rocket launcher na kayang magpakawala ng 6 na guided rockets sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay ginagamit sa mabilis at eksaktong pag-atake sa target. Unang ginamit ang HIMARS sa mga pagsasanay ng Philippine Army at Estados Unidos noong 2022 at patuloy itong isinasama sa mga joint military exercises bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan sa depensa. Ayon kay Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, malaking bagay ang ganitong pagsasanay upang mas matutunan ng mga Pilipinong sundalo ang iba't ibang doktrina at military operations ng kanilang mga kaalyado. Dagdag pa niya, makatutulong ito upang mas mahasa ang kakayahan ng mga sundalo sa paggamit ng iba't ibang uri ng modernong armas para sa mga plano sa hinaharap. We have to get used to different doctrines and different working cultures, operational cultures from other countries. And that's the benefit that we get out of Balikatan. And I will say that as we do Balikatan, we get to change also our own standards. We can also get to upgrade also our own doctrines and also our own tactics, techniques and procedures, our TTPs. That's what we get out of Balikatan and Salaknib. Binigyang diin din ni Lohico na ang HIMARS ay nagbubukas ng mas malawak na kakayahan para sa territorial defense ng bansa dahil kaya nitong abutin ang mga target na lampas sa karaniwang saklaw ng artillery. When you go beyond the normal range, you can actually project combat power outside of Philippine territory, which is a way for us to offset the requirement for additional naval vessels because we also have the capability kahit ground-based, maaabot pa rin natin beyond our territorial waters. Para naman sa US Army, ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa pagpapaputok ng HIMARS, kundi sa pagpapalakas ng pinagsamang kakayahan ng dalawang hukbo. We're here working on improving our combined readiness as we look at not just the kickoff of Salaknib, but also Balikatan here in the next several days. That is to reinforce our alliance and reinforce security within the region. Dagdag pa niya, pinag-iisa ng Salaknib at Balikatan ang mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos upang mas mapalakas ang depensa at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong modernong pagsasanay, inaasahang mas mapaghahandaan ng Pilipinas ang hamon sa territorial defense at mas mapapalakas ang ugnayan nito sa mga kaalyadong bansa. Pagkatapos ng unang bahagi ng Salaknib exercise, agad namang sisimulan sa susunod na linggo ang Balikatan exercise. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.
Sa pagpapatuloy ng tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling umabante sa team standings ang PNP Lady Patrollers matapos idomina ang DFA MSRD sa 3-0 sweep win. Samantala, nagpakita rin ng lakas ang Comelec Suffragettes matapos makapagtalang muli ng panalo sa game sa Paco Arena noong Miyerkules. Si Mia Alonso humahataw. Bounce-back performance ang naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon matapos magpakita ng determinasyon na muling umabante sa team standings ang mga koponan. Matindi ang naging pagbangon ng PNP Lady Patrollers matapos ang naging pagkatalo sa mga nakaraang laban. Sa simula pa lamang ng laro, nagpakitang gilas na ang PNP Lady Patrollers, senyales ng kanilang pagbawi at determinasyon na manalo. Hindi rin nagpatinag ang DFA emissaries, kaya naman umabot pa ang first set ng first game sa extended set. Gayunpaman, pumawar pa rin sa PNP ang resulta at nakuha ang unang set sa magkadikit na score na 29-27. Sinubukan namang bumawi ng DFA sa second set, ngunit nangunguna pa rin sa puntos ang PNP. Matindi ang palitan ng palo at atake ng magkabilang team, kaya naman tumagal at tumindi pa ang rally sa net. Sa kabila ng pagsisikap ng DFA na makabawi at makapuntos, ay bigo pa din silang maipanalo ang set. Tuluyan ng naselyuhan ng PNP ang second at third set para sa isang straight sweep win sa score na 25-18 at 25-23. Tinanghal namang best player of the game si Princess Oliveros para sa kanyang 9 attacks, 1 block at 3 service aces for a total of 13 points. Malaking panalo to para makaangat po kami sa rank number 3 or 4 I think. Malaking bagay ito yung panalo namin ngayon. Kunting adjustment lang naman yun ma'am sa mga players. No? Kasi individual skills naman, alam naman nila yun. Samantala, sa naging tapatan naman ng Comelec Suffragettes kontra Pag-ibig Fund Lady Smasher sa second game, habulan at palitan ng puntos ang naging labanan ng magkabilang koponan sa unang set ng laro. Bagamat desidido ang Pag-ibig na maipanalo ang laro, determinado naman ang Comelec na mapasa kanila ng tuloy-tuloy ang momentum sa game. Tagumpay na naipanalo ng Comelec ang unang set sa score at 25-18. Nagawa namang makuha ng Pag-ibig Fund ang unang puntos para sa set 2 at sinubukang bumawi laban sa Comelec. Tatlong magkakasunod na service aces ang ipinakita ng Comelec, kaya naman tuluyang natambakan sa score ang Pag-ibig Fund. Sa kabila ng pagpupursige ng Lady Smashers na makabawi, hindi na binitawan ng Comelec ang momentum at muling nakuha ang second set sa score na 25-16. Pagdating ng third set, bigla namang uminit ang performance ng Pag-ibig Fund at naagaw ang momentum sa laro. Nasungkit ng Pag-ibig ang third set dahil sa kanilang matinding depensa sa net. Bunsod ng tumitinding sagupaan sa hardcourt, nagtamo ng minor injury ang isa sa kanilang kasamahan. Ngunit sa kabila nito, nakuha pa rin nila ang third set sa score na 29-27 at napigilan ang sweep win para sa Comelec. Sa hinaba-haba ng rally at palitan ng atake sa net, hindi naman napigilan ang tagumpay para sa Comelec. Balik pagbawi sa team standing ang koponan sa score at 25-19 matapos ang naging setback noong nakaraang game. Tinanghal namang best player of the game si Abigail Nuval na mayroong 13 points, 10 attacks at 3 service aces. Well, coming from a loss, it's a good win for us kasi moral booster yon for us. Kasi medyo frustrating yung last game namin and yung win naman namin ngayon is a hard-fought win kaya moral booster yun para sa amin. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 22 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang NHA Home Masters kontra AFP Lady Gunner sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan nito ng paghaharap ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman ang DENR Lawin Spikers kontra PNP Lady Patrollers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants
Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis, maraming mga sektor na ang dumadaing dahil sa laki ng gastos at liit na ng kinikita na hindi nakakasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isa na po dyan yung grupo ng mga truckers na nananawagan na sana ay mabigyan rin ng ayuda ng gobyerno. At para talakayin ang tungkol sa bagay na ito, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong June Magno, ang founder ng Truck Drivers Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Sir June, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kasi umaga, Sir Bernard, maraming salamat po sa programa ng UNTV. Dito may bibigay natin, may papayag natin kung ano nga ba yung kalagayan ng truckers ngayon. So ngayon, kasama Bernard, medyo sa kasalukuyan, nakakaya pa natin, kinakaya pa natin, no? Kahit naman na ang kita dahil sa sobrang taas ng petrolyo. So sana nga po, meron kaming panuwagan na kung tutulungan kami ng pamahalaan na mabigay yung hinihiling natin na kahit papaano ay makatuwang sa nahihirapan naming sitwasyon sa traffic. So ito po yung panuwagan natin, no? Dun sa oil subsidy, sa fuel subsidy, sa ngayon po hindi pa namin immediate na hihilingin yan para hindi tayo makasabay sa ibang transport sector na mas nangangailangan. So dito kasamang Bernard, no, yung suspension lang ng fuel excise tax saka 12% VAT ang napaka-importante sa atin. Malaking bagay na po yun para tuloy-tuloy natin mahatid yung pagkain sa pagkainan sa mga pamilyan po, no? Saka sir, yung 24/7 po na truck ban, sana po wag itong anunsyo lang ng MMDA dahil po ang krisis po ay hindi lang po MMDA, Metro Manila ang sakop. Ito po ay kabuong Pilipinas. So sana po gawin ito, buksan ito na gawing 24/7, bigyan ng laya ang mga tracker na mabilis na makapaghatid po ng mga produkto. Sa dito po, malaking bagay ito kasi imbis na maliit lang kita namin, isang biyahe, isang araw, magiging doble. Tsaka po yung truck ban po, ito po ay napaka-importante sa amin sa ngayon, lalo na sa crisis. Yun nga po, dadaanin na lang po namin sa dami ng delivery para po hindi namin masyadong maramdaman. So yun po, ang panawagan namin sa ngayon para sa trucking industry. Ginoong Magno, para magka-ideya lang po yung ating mga manonood. Gaano po ba karami yung nasa sektor ng inyong grupo, itong mga truckers, at pangunahin saan-saan po ba ang operasyon ninyo, Ginoong Magno? Yes, so yung sa akin po, yung sa Truck Drivers Philippines po, iba-iba po kasi ito kami ay grupo ng mga truck driver. Pero po, meron po kaming mga operators na kasama din. Iba po yung grupo ng CTAP, INTA na sila po mismo and directly ng mga truck operators. So sa amin sa Truck Drivers Philippines po, ang total po namin nakabuuan, nasa 300,000 po yung active members namin. Dati nagkaroon kami ng 700,000 record during the time na sumubo kami sa part list. Pero ngayon po, nasa 300,000 active members po nationwide ang aming grupo. Ito pong sinasabi yung 300,000 na active members ninyo. Sa ngayon po ba ito hanggang ngayon ay nakakaya para namang kumbaga bumiyahe kahit mataas na pa rin despite ng sunod-sunod itong nakaraang rollback ay lahat po ba ito nakakabiyahe pa rin o meron ng tumigil muna? Sa aming grupo, ang natatala po namin, nasa 20 to 30% po, gaya nga po ng sinabi ko dun sa panawagan ng Manibela. Nasa 20 to 30% na po yung humihinto sa amin, na driver na hindi na nakakapasada. Dahil po yung mga amo nila ay itinigil na, lugi na nga po nagkaroon po kasi kami na on-call. For example, dapat 5 trips kami per week or 7 trips
sa isang linggo. Ngayon po, nagiging 2 na lang. Minsan nga po ay hinahati na nga lang po yung biyahe at napapakiusapan na rin kami sa bayad na medyo discounted na rin po yung bayad sa amin mga driver. Yung mga nakakasurvive, paano po yung ginagawa niyong pamamaraan para kahit papaano makapagpatuloy pa rin kayo ng trabaho dahil mataas itong presyo nga po ng kinakarga nating fuel. Paano po kayo nakakasurvive? Ito ba, nagdadagdag ba kayo ng singil doon sa mga kumbaga mga kumukuha sa inyo? Sa ngayon po, iba po kasi yung usapin ng tracking. Hindi po ito yung pagka namasada ka, para kung sa jeepney, pag namasada ka, okay lang. Pag di ka namasada, balik ka sa ruta. Medyo may pinangangalagaan po kami sa negosyo. Yung kontrata po namin ay nakalagay, yung nakasaad sa kontrata. May mga flexible na contract, mayroon na pong straight contract per biyahe, per tonelada. Yun po yung hirap na hirap talaga ngayon. So ngayon, ang pinangangambahan din po kasi ng truck operators kung bakit hindi kami tuluyang humihinto. Kasi nga po, yung pangangalaga sa kontrata, saka nga po yung unawa natin na kapag ang tracker nga po ay huminto, talaga pong napakalaki nitong risk, baka magkaroon nga po tayo ng shortage sa pagkain. So nag-aabono po, minsan po, yun, nag-aabono na kami, pero yung iba naman po, may kita pa naman, manipis na nga lang po yung kita na isasang alang-alang na po namin yung budget dapat sa mga maintenance ng truck. So kung tinitingnan natin na nagninegosyo tayo at maliit ang kita, sa mga susunod po yan, pagka nasira po yung truck namin, baka wala na po kami maitustos para sa maintenance. Kaya po mahalaga itong rollback na binabanggit ng ating gobyerno. Sana magdire-diretso na bumaba ang diesel para ma-maintain po namin. Pero kung continuous po at tataas ulit ang diesel, doon na po kami hihingi ng fuel subsidy sa ating pamahalaan. Ngayon magkakaroon po ng rollback ano po ba pangunang gamit nyo, Sir Jun? Diesel po ba? Diesel? Yes po, ang mga truck po natin kadalasan po, karamihan po, almost lahat diesel po. Nasa 30 to 40% po ang bago magkaroon ng crisis. Yan po ang inaalat namin na nagastusin na percentage pagdating po sa pagkonsumo ng diesel. Ngayon po, nasa 50 to 70% na po. May 30% na lang po kaming pinagkakasya. Diyan pa po kukuhanin nga yung operation cost, kagaya po pagpapasweldo sa tao, sa driver, sa pahinante, sa mga ibang mga buwis, sa lansangan. Yun po. Kaya po halos wala na kami natitirahan. Opo. Ito po nga inyong mga hinaing panawagan sa gobyerno. Nagkaroon na po bang tangka ang inyong panig o kaya sa sektor naman ng ating pamahalaan na kayo ay magkausap? O meron na po kayong gagawing pakipag-usap kung wala pa? Meron po yung mga iba pong malalaking organization ng trackers nag-uumpisa na po at ako po nag-reach out na rin po ako sa mga ibang organization para makapagsama-sama kami at makahingi kami ng unified statement na tulong para sa ating pamahalaan kung ano na ba at ano yung immediate na pangangailangan namin. Hindi ko po kasi kaya sabihin kasi masyadong malaki po ang tracking. Bigyan po natin ng pagkakataon din ang iba kung ano ba yung sitwasyon na sa kanila, sa pananaw nila dito sa tracking. Pero kung kayo po ang tatanungin, gaya na nabanggit nyo kanina, ang immediate para sa inyo, suspension ng VAT, excise tax, yung may binabanggit pa po kayo tungkol sa 24/7 truck ban. Yes, so yung sa truck ban nga po, ito nga po ay immediate na tulong sa amin. Bigyan po natin ng pagkakataon nga po yung tracker na kung manipis ang kita namin, gawin namin 2 o makatatlong biyahe man lang kami. Saka ito po sa ngayon, yung truck ban, bakit ba natin i-implement? Kasi nakaka-apekto siya sa mga sa mga tao, sa mga commuters, sa mga sa pedestrian. Pero sa ngayon po, dahil nga po may crisis, maluwag na po yung karsada natin. Hindi na po siya iigpit na kagaya dati dahil nga po kung araw-araw 24/7 ay makakapag-deliver yung mga truck, hindi po siya magiging imbudo. Hindi siya magiging sabay-sabay yung paglabas ng truck at nagkukos pa po na aksidente, traffic dahil nga po hinahabol mo yung oras na window hour para po ikaw makapag-deliver. So paluwagin po natin ngayon para mapunaan namin, makatulong po ang truck operator na continuous na malagyan po ng paninda, pagkain ang ating mga warehouse na mga delivery.
Ayun, so ibig sabihin, kung pwede, sana muna, alisin muna truck ban. Ganun yung gusto nyo pong mangyari. Yes po, hindi naman po ito sinasabi natin na ngayon lang po crisis. At ito po ay nata-timing dahil po kailangan din po namin na dumami yung biyahe at mabilis namin magawa para po hindi tayo magkaroon ng shortage. Saka, Sir Bernard, sana naman ang gobyerno, wag lang po puro Metro Manila. Ang tracking po ay buong Pilipinas, hindi lang po Metro Manila ang tinamaan. Paano po Metro Cebu? Paano po ang Mindanao natin? Sana po yung gagawing paglilift ng ban ay hindi po sa kamay nila lang, kundi pati isama po ang local ordinance, ang local government. Dahil po dyan po ang mahigpit pa talaga o kahit saan po. Ang local ordinance po at ang national ay hindi po nagtutugma. Sana po pagkaisahan na tanggalin muna ang truck ban para hindi kami masyadong maapektuhan at makapagtuloy-tuloy kami ng serbisyo para sa taong bayan. Nabanggit niyo po dun sa interview ng reporter natin nung nakaraang araw, yung tungkol sa overloading na gusto nyong ay lapit sa Pangulo. Ano po ba yung bagay na ito na hinihingi nyo ng tulong tungkol sa overloading? Yes po, sa amin po kasi sa Truck Drivers Philippines, kami po yung the most affected dito sa overloading na dapat silipin. Kaya naman po ay katuwang naman po natin at nakipag-ugnayan na po tayo sa mga truck operators na mga presidente. At naiupo po natin yan. Actually, dinulog na rin po natin yan sa LTFRB. Kaya Attorney Bigor Mendoza at saka kay Asek Lacanilaw ng LTO, inupuan na po namin yan. Ngunit po ang paliwanag nga po, dahil malaki po yung usapin na overloading, hindi po kakayanin nila yan, hindi kakayanin na isa lang. So napagkausapan po nga po namin, dapat po ito ay upuan ng lahat ng sektor na involved dito. Magkaroon po tayo ng pagpapatawag, isama natin ng DPWH, ang LTO, ang DOTR, ang DTI, lahat po ng sangay, ang mga stakeholder para upuan. Kasi nga po, nangyayari po talaga ito. Nangyayari ito sa kabila po ng panawagan ng 8794 na anti-overloading. Majority po ng truck na tumatakbo sa kalsada, mga 85 to 90% po overloading po. So ngayon po, kaya po nangyayari, kaya kami nag-react dito ng mahigit. Kasi po ang namamatay po ay ang mga truck driver. Ang dami po araw-araw, kabi-kabila. Nakita niyo po sa programa niyo lang po sa UNTV. Siguro naman po, maya nakikita niyo nag-loose brake, nasiraan. Kasi nga po, ang totoo dun sa nilong, overloaded po. Ito po, napakalaki po nito na humihingi po ang truck operator din, hindi lang po ang truck driver. Ang truck operator na rin po, wala kami magawa. Ang tawag nga po dyan ni Asek Bigor Mendoza, nagkakaroon po ng predatory pricing. No, yung mga nagpapakarga po, sila po ang nagbibigay sa amin ng timbang kung ano yung dapat na maikarga. Wala po kami magawa. Ang truck operator po, ayaw po naman talaga ng magkarga ng overload. Gusto nyo bang sirain yung truck nyo? Gusto nyo bang wala kayong claim sa insurance dahil overloaded kayo? Gusto nyo bang makapatay ng tao? So ayaw po natin lahat yan. Pero wala po kami nagagawa kasi yan na po ang kalakaran. Kapag hindi nyo po kinuha yung pangarga, may iba pong kukuha. So sana po magkaroon ng pananagutan dito kung sino pa ang nag-aalok ng biyahe na overloaded. Kasi nga po dahil sa baba ng rate, so sana po yung truck rate ay pag-usapan para po hindi na po mapilitan na mag-overload. Kung bagsano, pinupuwersa natin ang ating karsada, nawawasak ang karsada, bumabagsak ang tulay, paulit-ulit ang aksidente. So dahil lang po sa overloading. Ito pa masakit, kasamang Bernard, ang mga truck driver dahil nga po sa nagkaroon din na implementation na magkaroon ng 10 points actually. Pagka-overloaded po, automatic yan. Pag nahuli ka, 10 points demerit system. Bossing, ang truck driver binigyan lang po ng 40 merit. Kung 10 years po ang validity ng lisensya mo, nahuli ka ng 4 na beses, wala ka na pong hanap buhay kasi revoke na po license mo or suspended na agad. Kaya po natatakot po yung mga truck driver ngayon. Makikita niyo po, kabi-kabila, nagpupunta na po sa ibang bansa. At karamihan po ng mga truck driver na naubos yung kauhuli, yung lisensya nila na hindi po bumabalik yung merit points, nag-a-apply na po ng finante. So yan po ba ay tulong? Nakikita niyo po ba yung sanhe ng nitong demerit system nito ay hindi po nauugnay.
So nakakaroon po tayo ng shortage. Yung nauna nga lang po yung crisis na langis, pero ang shortage po sa driver, napakalaki na po. At saka po yung mahabang oras na ginawa po nilang 4 na taon para magkaroon ka ng additional code. Kawawa po, nauubos po yung mga truck driver. Opo, ano ang naging tugon nung nakausap niyo yung LTFRB patungkol po dito? Briefly, Sir Jun, ano ang naging sagot sa inyo para masolusyonan niyang hiling niyo na yan? Actually, sa sobrang laki nga po, aminado naman po si Asek Bicor Mendoza na hindi po ito basta-basta. Sabi ko nga po, at least nagpakita sila ng paunlak, nagpatawag siya ng pagpupulong, pati naman po ang mga truck operators sa mga truck drivers Philippines doon. Pag-aaralan pa po, gagawan, titingnan, susuriin dahil nga po magkakaiba po ang truck. Meron pong 6-wheeler, may trailer, meron pong 10-wheeler at iba-iba pa po. May nagkakarga po ng mga heavy equipment. So kaya lang po, sana pag sinabing tutugunan, pag-aaralan, sincere, hindi po maghihintay na kung kailan po. Kasi ang aksidente po at ang usaping overloading po ay nasa batas po yan. So sana talaga ipatawag, magkaroon ng interagency meeting na kung talagang gusto tingnan yan, immediately, after the crisis po, dapat po may isang panel na dyan na tinututukan kasi ayaw na po namin. Ayaw na po natin talaga yung overloading na yan. Kasi tandaan nyo, buwis ng gobyerno. At sa totoo lang, hindi po sa totoo lang, kung titingnan natin yung pag nakawan ng korupsyon sa karsada, pati nga po yun, yung nasirang karsada, tumagsak na tulay, isisisi sa amin. Dumadaan lang naman po kami dyan at kami po nagbabayad ng buwis. So yun po, sa amin lahat, sa tracking lahat ng sisi. Kung sincere, ang hamon ko, Pangulong Bongbong Marcos, tulungan mo kami, tulungan mo ang tracker, tulungan mo ang mamamayang tao na hindi mabiktima ng aksidente, tulungan mo ang truck driver. To be honest, San Bernard, medyo nabubulag nga yung ating gobyerno. Kung titingnan po natin, ang Pilipino po ay napakagaling. Mahusay po tayo. Ang mga minero natin, di ba? Ang ibang worker natin sa abroad, diyan po tayo nakilala. Milyong truck driver po ang kailangan sa abroad. Bakit po ba hindi ito gawing formalized at parangihin natin yung truck driver para po gumanda ang servisyo ng truck driver, ang galingan nila. At mag-deploy po tayo ng mga truck driver sa abroad. Hindi po apektado, takot po yung mga operator dito ng una. Pero hindi po Kung katuwang ang gobyerno at imbis na 10 ang driver, gagawin natin 30 at yung mga tambay, tuturuan natin maayos ng driver. Baka nga po yumaman ng Pilipinas dahil lang po sa remittance na bilyon-bilyong ipaparating namin. Dahil po ang kakayanan ng Pilipino ay napakaganda po at competitive pagdating po sa pagmamaneho sa abroad. Okay, marami po kayong nabanggit na punto, Sir Jun. May mga gusto pa sana ako itanong sa inyo, kaya lang kulang po yung ating oras. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob nyo po sa amin, Mr. Jun Magno, ang founder po ng Truck Drivers Philippines. Maraming salamat po, Sir Jun. Salamat po, Sir Bernard. Hataw Balita ngayon. At para naman ihatid sa atin ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin. Nasa Tondo, Manila ngayon si Joy Rabina live. Live report. Joy, nasaan kayo ngayon at magkano ba ang presyohan dyan ng karne ng baboy? Magandang umaga, Ani, at bantay presyo muna tayo dito sa Pampanga, Tondo, Manila. At good news sa ating mga kasambahay dahil kahit papaano ay medyo bumaba ang presyo ng langis sa world market. Pero ayon sa mga nagtitinda ng isda dito ay sumirit pataas ang presyo ng mga isda. Bago yan, ayusin muna natin at silipin ang presyo ng pork. Ang pork section natin sa pork hasim nagkakahalaga ng 380 pesos per kilo. Ang pork pige ay nasa 380 pesos din. Ganon rin ang pork chop. Ang liempo ay nasa 440 pesos kada kilo. Ang lomo naman ay nasa 440 pesos ang bawat kilo. Sa mga paborito naman ng mga bata at go-to na baon, ang ating poultry products na quarter legs ay nasa 175 pesos kada kilo. Ang drumstick ay nasa 185 pesos ang bawat kilo. At nasa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ng whole dressed chicken.
Para naman sa mga naghahanap ng magaan sa tiyan at sariwang alternatibo sa karne, ang bentahan ng bangus ay umaabot mula 280 pesos hanggang 350 pesos ang bawat kilo at nasa 150 pesos naman hanggang 160 pesos ang bawat kilo ng tilapia. Nasa 200 pesos hanggang 260 pesos naman sa galunggong at nasa 200 pesos per kilo ang tamban. Panghuli, hindi pwedeng mawala sa pagkainan ng ating mga pampasigla. Umaabot po sa 120 pesos bawat kilo ang ampalaya at nasa 80 po ang kamatis natin bawat kilo. Nasa 140 pesos naman ang kada kilo ng sibuyas at nasa 160 pesos ang bawat kilo ng bawang. Nasa 140 pesos naman ang labanos at nasa 70 ang sayote. Nasa 80 per kilo ang repolyo at nasa 70 pesos ang talong. Abang 10 piso per tali naman ang alugbate. Bago tayo magpaalam, nais nating pasalamatan ang mga masisipag na marshals at mga MCGI na matters na sumama sa atin dito, maging iba pang mga nag-assist na sa atin. Maraming salamat po. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Joy Rabina. Mula dyan sa Pampanga Market, Tondo, Manila. Magandang umaga sa inyo dyan. Kasama si Josa at si Judren at ang mga nasa likod mo. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes, April 17, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong Friday, April 17, 2026. Ngayong araw magpapatuloy po ang maaliwalas na panahon sa buong bansa. Especially dito sa may northern at sa may central Luzon, patuloy pong umiiral itong ridge ng high pressure area o yung extension nitong high pressure area na magdadala ng mas mababang tsansa ng mga pag-ulan. Samantala sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao, possible pa rin naman yung mga isolated rain showers o yung mga thunderstorms. At ngayong araw, binabantayan pa rin po natin itong bagyo na nasa labas ng ating PAR, itong si Typhoon Sinlaku na nasa layong 2,485 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Hindi na po ito papasok ng ating PAR at hindi na direktang makakaapekto sa ating bansa. Para naman po sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw, ito nga po dito sa may Luzon area, possible po na magiging mainit at maalinsangan po tayo buong araw. Ngunit yung mga thunderstorms natin ay maaari po nating maranasan especially dito sa may southern Luzon area. At ngayong araw, ito po yung ating agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po dito sa may Tuguegarao, 22 to 36 degrees Celsius. Sumunod dito ang Metro Manila at Lawag, 22 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa may Legazpi, 23 to 33, sa may Tagaytay, 21 to 32, at medyo may kababaan pa rin ang temperatura sa Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, mainit pa rin at maalinsangan, although possible pa rin naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms, especially pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. May tatlong mga lugar po dito na maaari makaranas ng hanggang 34 degrees Celsius na temperatura. 24 to 34 po sa may Zamboanga, Davao at 25 to 34 naman sa may Tacloban at dito rin po sa may Puerto Princesa City. Hanggang 33 degrees Celsius naman po ang mararanasan dito sa Kalayaan Islands at maging dito sa may Iloilo, sa Cebu 25 to 31 at maging dito sa may Cagayan de Oro 23 to 31 degrees Celsius. Itong mga temperatura ay temperatura lamang po ng hangin, iba pa po yung heat index o yung init factor o damang init. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng 37 to 38 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila, habang nasa may danger level naman po 42 degrees Celsius ang naitala natin sa may Borongan, Eastern Samar. So yung heat index po, pinagsama na po yan na epekto ng init ng ating hangin, maging yung halumigmig o yung ating moisture sa hangin. So mas moist po yung hangin natin o mas maalinsangan, mas magiging mainit din po yung ating pakiramdam.
At para ngayong araw, ito po yung ating forecast na heat index. Sa Metro Manila, 37 to 39 degrees Celsius. Nasa extreme caution category pa rin po tayo. Habang dito naman po sa may Borongan, Eastern Samar, maging sa may Cotabato City, Maguindanao, ay nasa danger level pa rin po sila, 42 degrees Celsius. Yung danger level po ay yun po yung mga lugar na maaari pong makaranas ng init ng temperatura na kung magbabad po tayo sa init, especially between 10 a.m. to 4 p.m. ay maaari po tayong makaranas niya ng heat exhaustion, heat cramps, and also on worst cases ay maaari pong makaranas ng heat stroke. So doble ingat po sa ating mga kababayan, magdala po tayo ng tubig at maging ng payong panangga po sa init o sa sikat ng araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan ay wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Although dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa ay maaari po tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan na delikado pa rin po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:41 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:10 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lanang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7 na nagsasabi, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 17 sa buwan ng Abril 2026. Ako po si Bernard Dalis. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Joan Nano, ating EP, Sarah, sa inyo pong lahat. At dito sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.